So, yan. Ay galag igsoon, niining taknaa sa kahapon nun. Ang ako nga pagpamatuod. Labasan ako sa Biblia nga doon ay biglang babae. Sa Pinagag 17. Labasan ako sa reference sa standard reference nga amount ang baong babae. Tay! Okay, maraming salamat. Ayan, ito. Dito tayo mag-focus sa tanungan kasi dito yung pinaka nakakatawang part. Mag-i-enjoy po tayo dito mga kaibigan. So, paki-share lang po itong ating live ngayon para maraming makapanood. Yan. Hindi niyo marinig sa microphone, yung gumanon ako, yung mga tao nandoon sa paligid, palakpakan na sila, tuwang-tuwa na sila, excited na sila. Kasi ito yung pinakaabangan nila na ako'y tatayo na para makapagtanong. Kasi ang daming binato ni Mitchell Bindilio sa kanyang affirmative stand na mukhang kung sa Bisaya pa haom-haom. Ano yung haom-haom? Para bang hindi sana tinutukoy pero ipinatutukoy nila. Para bang fallacy of contextome kasi iba ang context, iba yung context pero kanilang binabaluktot para pagkasyahin yung kanilang interpretation. Kaya ngayon, bugbog sarado sa tanungan. Ating ituloy. Lamano sa... Lamano means shake hands muna kayo, shake hands. Okay. Salamat sa presentation. Kanya, di ba ta kasi kung Gregor maganda, kaya na may mugubaro pangutana. Anahon ta. Okay. 10 minutes. Pangutana gikan sa negative side from Janto Alabado. Timer. Dato Santo. Yan. So, panahon na para sa tanungan portion. So, tatanong na ako. Pati pakinggan yung ano. Nagbigay ng magandang like si Rams Laguna. Then si Raima Maganoy Buyo. Kumusta po? And Severina Lapis. Maadyong Palis. Bro JD, as usual, watching lang gihapon. Go, go, go. More power. Thank you po sa mga active po dyan na nanood. Paki-share din po itong natin. Itong ating live. Share ko rin itong live natin sa groups para marami ang makapanood. Okay, send. Ito na. Tuloy natin. Now, Santo. for 10 minutes. Unang pangutana. Kay niuyon ka man kaganina sa imong stand. Nga ang babaeng bigaon sa Revelation 17 mo ang bantugang syudad. Ang pangutana, nganong gabot-bot makag-imo? Yan. Ang tanong ko sa kanya, sa affirmative stand mo, inamin mo, tanda nyo yung tricky na ginawa ni Mitchell Bindilio, napansin ko pa lang sa unang sa pagsimula ng debate. Ang sinabi niya sa akin, patutunayan niya yung Scarlet Woman sa Revelation 17 ay ang Roman Catholic Church. Pero, pagdating sa tema niya, nilagyan niya Revelation 17 chapter 1 to 6. 1 to 6. Sabi ko, wag alisin niyang 1 to 6 kaya parang nililimitahan niya eh. Walang lilitaw niya na pag lumagpas sa 7, hindi na yung parte ng tema. Kaya, alisin niyang 1 to 6. 17. Ngayon, sa explanation naman niya, aware si Bendelio sa mga ginagawa niya. Aware siya sa mga sinasabi niya. Aware siya sa mga paraang ginagawa niya. At aware rin siya sa mga fallacy na gagawin niya. Aware siya doon. Imposible namang hindi aware. Gagamit ka ng fallacy, hindi ka aware. Ano ba namang klase niyan? Para ka lang para ka lang hindi mo alam na tatawid ka pala sa daan. Once mag-fallacy ka, dapat aware ka. Ngayon, tingnan ninyo, ano nangyari? Tinanong ko siya, sinabi mo sa affirmative stand mo
na tinatanggap mo sa tanda mo ang Scarlet Woman, ating basahin sa Biblia ang Scarlet Woman. Okay? Ito yung ginamit niya para sa mga nanonood. Ito yung ginamit niya yung Scarlet Woman. King James Version, Revelation chapter 17 verses 1 to 4. Ito. Sabi dito, ito, basahin natin ha. And there came one of the seven angels, which had the seven vials, and talked with me, saying unto me, Come hither, I will shew unto thee the judgmental of the great whore that sitteth upon many waters. Yung great whore. Ito yung ano niya, yung Scarlet Woman, itong great whore na ito. Next. With whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Next. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast. A scarlet-colored beast. Etong scarlet-colored beast, hindi ito makakalayo sa kanyang topic. Kasi hindi niya kaya patunayan ng Scarlet Woman is the Roman Catholic Church kung hindi niya gagamitin itong Scarlet Beast na ito. Scarlet Beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. And the woman was arrayed in purple and scarlet color. Ito yung Scarlet Woman. Yan na. Ang Scarlet Woman dito, gusto niyang palitawin sa aming debate na ito daw ang Roman Catholic Church. Gusto niyang palitawin sa aming debate na ito daw ang Roman Catholic Church. Ngayon, ano nangyari? Habang kami ay nagtatalakayan, nabanggit ni Mitchell Bindilio yung sa affirmative stand niya, yung Revelation chapter 17 verse 18. Ano ang nakalagay sa 17 verse 18? Eto. And the woman which thou sawest is that great city. Tagalogin natin, ano? Yung babaeng ano to, ayan. Ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod na may kapangyarihan sa mga hari sa lupa. May kapangyarihan sa mga hari sa lupa. Naniniwala siya na ito daw ay ang Roman Catholic Church. Yung lungsod dito, tandaan niyo ha, ito pinagkaiba oh. Ang sabi ng anghel, kasi tandaan natin, gusto kong malaman ninyo sa ikalawang Pedro 1:20, ganito ang sinasabi ni Apostol Pedro. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Ha? Walang sino man, kahit propeta pa yan. Tandaan ninyo ito ha. Kahit propeta pa yan, walang sino man sa kanila ang makapagbibigay ng sariling pakahulugan sa alinmang propesiya. Ganito yung process niyan. Ang Panginoon magbibigay sa propeta ng mensahe. Ito yung mangyayari. Uunahan ng Panginoon ba? Uunahan ng Panginoon kung anong mangyayari. So yung prophecy na yun, kasi when you say prophecy, uunahan yung mangyayari sa hinaharap. Para bang huhulain. O para bang huhulain niya. Pero hindi hula yun. Alam na ng Panginoon na yun talaga ang mangyayari. So, meron siyang mga propeta o mga mensahero na tagapagpasa sa mga tao ng kanyang mensahe. Kaya, uunahan ng Panginoon yon. Sasabihin naman ng propeta ang mga sinabi ng Panginoon sa kanya na mga propesiya. Tandaan ninyo. Tandaan ninyo. Alinmang propesiya sa Biblia na hindi nagpadala ang Panginoon ng anghel para i-interpret yan. Ibig sabihin, walang nakakaalam kung ano ang interpretation yan. Kaya kung bibigay ka ng sariling pakahulugan mo, nasa sayo na yan. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi yan 100% accurate. Basta gagawan mo ng sariling pakahulugan, sariling pakahulugan ang
ang isang propesiya, sinisiguro ko 100% hindi accurate yung sagot mo. Lalo na kapag Seventh-day Adventist ang nag-i-interpret, ito yung pinakamatindi. Yung ini-interpret ng Seventh-day Adventist, ininterpret na ng anghel. Pero, kinokontra nilang interpretasyon ng anghel. Kinokontra nila kasi gagawa nila ng sarili nilang pakahulugan. Ito yung pinakamahirap dito, yung gagawa nila ng sariling pakahulugan sa halip na paniwalaan ang sinabi ng anghel na ito yung kahulugan, ang gagawin ng Seventh-day Adventist, gagawa sila ng kanilang sariling pakahulugan. Halimbawa, ito, Revelation chapter 17 verse 1. Ang mga hari sa lupa, ay nakiapid sa babaeng ito. Ang babaeng ito, pagkatapos ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok ay lumapit sa akin at sinabi niya, halika, ipapakita ko sa iyo kung paano paparusahan ang reyna ng kahalayan na nakaupo sa ibabaw ng tubig, ng maraming tubig. Dito, merong ipinakita kay Apostol Juan yung anghel. So, dahil nakita niya, syempre, isusulat niya yon para maipasa naman yung kanyang naisulat doon sa mga paparating ng mga mananampalataya. So, may sinulat siya about sa isang babae na paparusahan at ang babaeng yon ay ang reyna ng kahalayan. Next, ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa babaeng ito. At ang lahat ng tao sa sanlibutan ay nilasing niya sa alak ng kanyang kahalayan. At napasailalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa dakong ilang. Nakita ko roon ang isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw. Ayun, scarlet beast, pulang halimaw. Ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Nakasulat sa buong katawan nito ang mga pangalang lumalait sa Diyos. Ang damit ng babae ay kulay ube at pula. Ang kanyang mga alahas ay ginto, mahahalagang bato at perlas. Hawak niya ang isang gintong kopa na puno ng kanyang kasumpa-sumpang mga gawa at kahiya-hiyang kahalayan. Etong babaeng ito, ang tinutukoy ni Mitchell Bindilio na tumutukoy daw sa Roman Catholic Church. Ito yung kanyang tema. Patutunayan niya na ang babaeng ito ay tumutukoy sa Roman Catholic Church. Na siya naman kokontrahin ko. Tapos, pinaliwanag na ng anghel ko anong babaeng yan. Ito, 17 verse 18. Ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod na may kapangyarihan sa mga hari sa lupa. Ang sabi dito, ang babaeng nakita mo ay ano daw? Ay ang tanyag na lungsod. Ibig sabihin, ipinaliwanag na ng anghel na ang babaeng scarlet ay ang tanyag na lungsod. Ayan. Tapos, ang ginawa ni Mitchell Bindilio, wait lang, may tumatawag. Ano nga? Oh, hello, naka-live ko. Oo, nya na. Okay, so tuloy tayo. So, dito naman tayo ngayon sa ang babaeng nakita ni Apostol Juan ay ang tanyag na lungsod. Ang ginawa ni Mitchell Bendelio, ang babaeng nakita niya may lungsod. Kasi gusto niyang ipalitaw na ang babaeng ito ay ang Roman Catholic Church. At ang Roman Catholic Church daw ay may lungsod. May lungsod.
Kaso, ang sabi dito, ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod. Walang sinabi na ang babaeng nakita mo ay may tanyag na lungsod. Tandaan nyo ha, simple grammar lang po yan, magkaiba. Oh, so tinanong ko siya, alam mo naman pala sa presentation mo na ang babaeng tinutukoy na Scarlet Woman ay ang tanyag na lungsod. Ay ang tanyag na lungsod. Ang tanong, ba't ka nag-imbento ng sarili mong ideya? Expected ko na sasabihin niya, hindi ako nag-imbento ng sarili kong ideya. Expected ko na yon. Pakinggan natin kung paano niya sinagot. Ang salamat ka, pinakasayong tubag. Sabi niya, maraming salamat sa pinakamadaling sagot. Ano sagot? Tanong, hindi sagot. Og nagbuot-buot pa lang unta ko, di ko mo gamit og reference standard. Sabi niya, kung nag-iimbento lang ako sariling akin, hindi sana ako gagamit ng mga standard reference. Uy, standard reference? Ano kaya ang sinasabi sa standard reference? Tuloy natin. Wa ko gabuot-buot. Mao nang nigamit ko. Kung nagbuot-buot pa unta ko, gayaw-yaw lang kung ako diri nga gadala ko comics. Wait lang muna, saglit muna ha. Maingay TV, wait lang. Ano ang sabi niya? Kung nag-iimbento pa ako, hindi ako gagamit ng mga standard reference. Daghang kayong salamat sa nindot og sayon kayong tubag. Next. Sabi niya, maraming salamat sa napakaganda at napakadaling sagot. Nagtatanong ako. Hindi ako sumasagot, nagtatanong ako. Question. Sunod nga pangutana. Yung sunod na tanong. Matod nimo wala ka nabuot. Ang pangutana, asa man sa Biblia nato mabasa nga ang babaeng bigaon gi-interpret sa anghel o Romano Katoliko. Yan. Pakinggan niyo ang tanong ko ha. Ang tanong ko sa kanya ganito. Sabi mo, hindi ka nag-iimbento ng sarili mong ideya. Ang tanong, saan natin mababasa na ang anghel ay ininterpret ang babaeng yan na Romano Katoliko? Ating tanong, anghel ang nag-interpret. Saan sa Biblia mababasa na ang anghel ay ininterpret ang babaeng yan na Romano Katoliko? Nabasa niya kasi na ang interpretation ng anghel na ang babaeng yan ay ang tanyag na lungsod. Ating ibalik yung talata. Ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod. Ito ang interpretation ng anghel. Ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod. So eto na. Ang gusto ko, sabi niya kasi hindi siya nag-iimbento ng sariling kanya, nan basahin niya sa Biblia na ang anghel ininterpret ang babaeng ito na Romano Katoliko. Pakinggan niyo ang sagot ni Bendelio. Mutubag na ko. Hinundumi nga ang atong topic Biblia. Objection, moderator. Okay. Sabi niya, tandaan mo na ang ating topic. Tandaan mo na ang ating topic. Wait. Dapat nag-object siya. Objection, moderator. Yung aming napag-usapan, Biblia at referensya. Hindi yung mauuna yung reklamo mo. Di naunaan kita ng objection. Tuloy natin. Wa pa ko na human. Objection. What is your objection? Wa pa ko na human. Og tubag. Bo object siya, human sa kog tubag. Ang gusto ni Bendelio, sasagot muna siya bago ako mag-object. So pakinggan natin sa unahan kung sasagutin ba ni Bendelio aking katanungan. Ulitin kong tanong ko ha. Ang tanong ko sa kanya, saan sa Biblia mababasa na ininterpret ng anghel ang babaeng yan na Romano Katoliko? Yun ang tanong ko. Yes, Di ba? Padayon. Ang tema, Biblia referensya.
Buos akong nangutana ka, iapil ang referensya. Oh, sabi niya, ang tema, Biblia at referensya. Kaya kung magtatanong ka, isali mo rin ang referensya. Sa tingin ba ninyo, pag tinanong ko ang referensya, masasagot ba niya yung tanong? Example na lang natin. Saang encyclopedia mo nabasa na ang babae sa Revelation 17 ay ininterpret ng anghel na Romano Katoliko? Mababasa mo niya sa mga encyclopedia yon? Ang sagot, hindi. Walang anumang encyclopedia ang nagsulat ng interpretation ng anghel. Wala. Na Romano Katoliko daw. Wala. Kahit sa mga encyclopediang dala niya, walang encyclopedia dyan na nagsasabi na ang babaeng nasa Revelation 17 in-interpret ng anghel na Romano Katoliko. Wala. Wala. Ang nakalagay sa kanyang encyclopedia, an abusive epithet. Scarlet woman. An abusive epithet first applied to the pagan Rome, laterally applied to the Roman Catholic Church. Ano yung abusive epithet? Ang abusive epithet, yung term epithet is isa itong pamamaratang. Halimbawa, si Mrs. nagalit sa kanyang mister na lasenggo. Nasabi ni Mrs., ano ka ba? Napakahayop mo. Epithet yon. Ha? Epithet yon. Bakit epithet? Kasi hindi naman siya hayop, tao naman siya. Wait lang, may tawag. Abusive epithet. Pag sinabing epithet, ito ay isang pamamaratang para bang tawag. Halimbawa, napanood ko yung yung every morning kasi nanonood ako nung kasama kita. Wait lang ha. Ang nangyari, halimbawa, yung every morning nanonood ako ng Basta't Kasama Kita TV series, yung kay Robin Padilla at kay Judy Ann Santos. Siya, kapwa agent ng Eagles sa police. Nanonood ako noon. Merong doon eh. Meron doong bar. Hinahanap ng pulis kasi yung dalawang suspect kasi nag-uusap sila. Samantalang si Cholo, yung asset ni Alberto Catindig, played by Robin Padilla, is pinapakinggan niya yung usapan ng dalawang suspect na sila ay pupunta para ibenta yung kanilang ecstasy doon sa bar na natawag nila ay Snips. Ngayon, ang ginawa ni-report ni Cholo yung narinig niya, pinaimbestiga ng Eagles yung lahat ng bar sa buong Pilipinas na may pangalang Snips, zero. Wala. Yun pala, yung nagpupunta lang pala sa bar na yon ang nagbigay ng katagang Snips. Kaya nahirapan i-locate ng mga pulis. So, ang nakakaalam lang kung nasaan yung Snips ay yung laging nagpupunta sa mga bar. Dahil sila ang nagbigay ng katagang Snips sa isang bar na hindi naman Snips ang pangalan. Yun ay isang uri ng epithet. Ang Roman Catholic Church, based sa kanyang reference na dinala ni Mitchell Bindilio, an abusive epithet. Bakit abusive? Kasi hindi magandang katawagan. Hindi tama. Kaya abusive epithet. Halimbawa, ganito. Halimbawa, palagay na lang natin, no, si
yung mga kataga, halimbawa, sampulan na lang natin, the ultimate warrior. Oh, the ultimate warrior. May tunay siyang pangalan. Pero ang kataga sa kanya, ultimate warrior. Ang tawag doon, epithet. Pero kung masama ang binibigay na kataga sa kanya, abusive epithet yan. Ang sabi doon sa kanyang encyclopediang dala, Scarlet Woman, an abusive epithet first applied to pagan Rome, laterally applied to the Roman Catholic Church. Yan ang pinanghahawakan niya sa kanyang referensya. Ang tanong, ang nagsabi ba ng an abusive epithet first applied to pagan Rome, laterally applied to Roman Catholic Church, yung anghel ba ang nagsabi nun? Ang tanong ko kasi sa kanya, saan mo sa Biblia nabasa na ang anghel ininterpret ang babaeng yan bilang Roman Catholic Church? Kasi ang sinasabi sa Biblia, ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod. Yan ang sinasabi ng anghel. Pero ang stand kasi ni Mitchell Bendilio, ang babaeng nakita ni Juan ay ang Roman Catholic Church. Kaya ang ginawa ko, before kami nagharap, buo na yung plano ko na ikokontra ko si Bendilio sa anghel. Ngayon, ang mga tao na ang bahala tumimbang kung sinong paniniwalaan nila. Si Bendilio ba o ang anghel? Ngayon, balikan natin. Tinanong ko siya. Sabi niya, isali mo ang referensya. Kahit isali ko pa ang referensya, walang mababasa doon na ininterpret ng anghel ang babae sa Revelation 17 as Roman Catholic. Alam ko walang words ang anghel dyan, kaya sa Biblia ko tinanong kasi nasa Biblia ang interpretation ng anghel, wala sa encyclopedia. So ang tanong ko sa kanya, saan mo nabasa? Biblia, kasi alam ko sa Biblia lang yan, wala sa referensya yan eh. Anong sagot ni Bendilio? Og ang Biblia kay mo man ay imong gipirmahan. Di ba? Counter objection. Okay, objection. Ang akong pangutana Biblia, napako diha, hulatan ng referensya. Tubag ka sa, matod nimo, wala ka nagtumot-tumog imuha. Karon, asa man sa Biblia mabasa, Counter objection, hindi ko pa tinatanong ang referensya. Darating tayo dyan. Biblia muna. Kaya ang tanong ko sa iyo, saan mo sa Biblia nabasa ngang anghel may interpret nga na ang anghel ay nag-interpret ang babaeng bigaon sa Revelation 17 na ang babaeng patutot sa Revelation 17 mao ang Romano Katoliko? ay ang Romano Katoliko. Maliwanag ang aking tanong. Saan mo nabasa na ang anghel ay nag-interpret? Maliwanag ang tanong ko ha. Saan mo nabasa ng anghel ay nag-interpret na ang babaeng patutot sa Revelation 17? Ano yung patutot sa Tagalog? Ha? Babaeng bayaran, no? Parang bayaran, ano? Pero hindi naman bayaran kasi wala naman nagbabayad sa kanya. Oo, so hindi siya matawag na babaeng bayaran kasi wala naman nagbabayad. Ang sabi lang sa ang dating Biblia, patutot. Yun na lang. Ngayon, saan sa Biblia mo nabasa na ang babaeng patutot sa Revelation 17 ininterpret ng anghel na Romano Katoliko? Yun ang aking tanong. Ang sagot ni Bendilio, Moderator's time sa. Kay objection to. Sige, Ang tema sumala sa Biblia og referensya. Biblia og referensya. Mm. So, inyong gibutangan og conjunction nga an. Mm. So, you have to present
separately, biblically, and Reference reference. So ang iyang pangutana, sa Biblia. sumala sa Biblia. Okay. So you're obliged to answer Yes. biblically. Okay, biblically. Kay niing nangutan naman kag Biblia. Kung mabasa na ako litra por litra sa Biblia. Yan. Ito. Ito yung pag-twist niya. Ha? Kasi nagtatanong ka sa Biblia. Kung mababasa ko sa Biblia, Nga ang babayeng bigaon, mao ang Catholic Church, Roman Catholic Church. Ang kuna na pa nino. Moderator, yan. Nasa ruling bawal ang challenge question. Sabi niya, kung mabasa ko sa Biblia na ang babaeng patutot ay ang Catholic Church, tatanggapin mo ba? Sabi ng moderator, Challenge question yan. Natawa ako. time. Diyan nga punto, challenge question. That is considered a challenge. Pinagtawanan ko siya. Alam, nasa rules eh. Tingnan yung mukha ni Lo Chavez sa likod, galit na galit. Kamuntik na kaming mag-ano niyan, magkainitan ni Lo Chavez ng araw na talagang nagkainitan. Ang kamuntik na siguro yung magsapakan. Oh. Talagang kami nagkainitan ni Rap Lo Chavez ng araw na yan, ang kulang na lang magsapakan. Para akong pinipersonal ni ano dyan, ni Rap Lo Chavez eh. Kaya, konti na lang kulang, sapakan na yun eh. Hindi na lang, hindi natuloy, no? Nakapag-control naman sa emotion. Pero kamunti na kami magkasapakan ni ano dyan, ni Rap Lo Chavez sa debate niya kasi pinipersonal niya ako. Pinag-iinitan ako ni Rap Lo Chavez eh. Tuloy natin. Question. Kaya bawal sa atong Wa role. pa man ko objection. Gamay Wa lang ko naingon nga pildi na ka. No, sabi niya, palusot niya, wala akong sinabi na talo ka na ba pag nabasa ko. Ganun. Pero the same pa rin yun, it is considered a challenge question. Ang challenge question, pag mag-pinpoint na maoy pasabot, considered siya nga challenge. Considered. Considered. Okay. Change your Okay. Yan ang dahilan kaya ayaw nila si Ismael Bahinting na moderator. Kasi ang gusto nilang moderator yung nakatulala lang sa gitna. At naghihintay kung kailan may sasabi, objection moderator. Kung walang objection, nakatulala lang. Yun ang kanilang gusto. Kaya sa debating ito, ayaw nila kay Ismael Bahinting kasi ginagawa ni Bahinting ang kanyang role as a moderator to rule out. Rule out. Yan ang tamang moderator. To rule out. Ang gusto kasi gaya ni Peter Pindon, yung moderator nakatunganga lang. Yun ang gusto niya. Ayaw niya yung moderator nagro-roll out. Ayaw niya yun. Ayaw niya. Kung mag-roll out man, dapat pabor sa kanya. Yun ang kanilang gusto. Tuloy natin. Okay. Akong tubag na ay mabasa sa Biblia nga naghisgot nga ang maong babae Catholic Church nga nang gukod lipatay sa mga Kristohanon. Basahon nato. Objection, moderator. Tignan nyo ha. Ba't ako lagi nag-o-objection? Yung tanong ko kasi tinitwist niya. Before nag-start ang debating ito, alam ko na may mga letra por letra silang binabasa para tindigan yung kanilang stand. Alam ko, aware na ako dyan. Stay ako dati. Pero lahat na kanilang binabasa ay interpretation ng mga translator. Footnote. Translator ang gumawa niyan. Interpretation ng mga Bible scholar. Interpretation ng translator. Interpretation ng theologian.
Di naman sa kinukontra ko yung mga theologian at mga Bible scholar. Ang sa akin lang, ang tanong kasi, dahil hindi ka pala nag-imbento ng sarili mong idea, saan mababasa na ang babaeng patutot sa Revelation 17 in-interpret ng anghel. Oh, in-interpret ng anghel na Romano Katoliko. Interpretation of the angel ang hinahanap ko. Hindi interpretation of the translator. Hindi ko hinahanap ang interpretation ng mga Bible scholar o ng kahit na sino mang theologian. Ang hinahanap ko dito kasi prophecy ito. Prophecy ito. Ang interpretation of the angel. Ha? Ang interpretation of the angel. Tingnan niyo, Bendilio. What is your objection? Wala ko langutan ng footnote. Okay? Wala ko langutan ng footnote. Ang akong pangutana, Verse kay wala man kahaka nagbuot-buot og imuha, asa man sa Biblia nga ang anghel. Mino ha? Ayan. Pinaklaro ko na. Na ang anghel. Maginig ka, ha? Nga ang anghel may interpret. Yan ang tanong ko. Na ang anghel nag-interpret. Tinan yung mukha ni Jared sa likod, nakangiti. o Catholic. Nga ang babaeng bigaon sa Revelation 17 mao ang Roman Catholic. Ayan, maliwanag ang tanong. Ang anghel ang nag-interpret. Dala-dala ni Bendilio. Ha? Tumama ko. I don't have any snacks here. Ako, tumama ko. I don't have any snacks. Now, may dala na siyang Biblia. Para bang nakaready na yung kanyang armas. Babasahin niya. Kay pabasa sa moderator. Tinadayag sa city size. Basa moderator. Pinadayag 17 size. 17 size. Ipapabasa sa moderator. Okay, basa. Ay, moderator, ayaw ka. Moderator sa, ano ba dungog? Imo niya nang ialahaw. Asa nga chapter, asa nga... Tinadayag sa city size. And I saw the woman drunken with the blood of the saints. O, manulunda na, ha? Refers to these empires and their false religions, which persecuted Israel during Old Testament times, actually up to the time of Christ, and with the blood of the martyrs of Jesus, points to the millions in the church age who gave their life for the cause of Christ. The Roman Empire began this persecution of Christianity, of Christians, and was followed by the Catholic Church. And when I saw her, Yan, tinan niya, ha. Nagsisigaw si Bendilio. Tumatalon sa tuwa. Kasi nabanggit ng moderator ang Catholic Church sa Revelation 17:6 daw. Ngayon, ibubuking ng moderator ang pandarayang ginawa ni Mitchell Bendilio. Pakinggan nyo. I wondered with great admiration. John is amazed at seeing at all this. Kona. Okay, Salat pagkutana. sunod ka magutana. Uyon ka nga kana imong gibasa na asulod sa open and close parenthesis, yes or no? Yan, no. Sang-ayon ka ba na yung binasa mo na may nakalagay na Catholic Church nasa loob ng bracket? Open and close parenthesis, tinatanggap mo ba na yung binasa mong Catholic Church nasa loob ng bracket? Ano yung ibig sabihin pag nasa loob ng bracket? Hindi siya bahagi ng verse, kundi ininterpret lang ng translator na yun daw. Kahit sa ang Biblia yan. halimbawa, ganito lang. Sample lang ko kayo ha, ng ano na nasa bracket ha. Eto, yung ginamit ko doon kay, sino yun? Si Pastor Lek. Yung sa Amplified Bible, Genesis chapter 1 verse 26, eto. Naalala nyo ito? Ginamit ko ito? Yan. Then God said, let us, Father, Son, Holy Spirit.
Make man in our image. Ulitin ko ha, wala akong tutol sa mga Bible scholar o sa mga theologian. Pero sa mga translator, hindi yan katanggap-tanggap. Lalo na kung out of context. Out of context. Sinabi na kasi ng anghel na ang babae sa Revelation 17 ay ang tanyag na syudad. Ang ginagawa naman nila, pinapalitan ng Catholic Church. So, hindi tugma sa anghel. Therefore, hindi kailangang tanggapin yung binasa niya. Parang ganyan ba? Let us. Father, Son, Holy Spirit. Yung Father, Son, Holy Spirit, hindi yan bahagi ng verse, kundi ipinaliwanag lang ng translator na yung us sa Genesis 1:26 refers to the Father, Son, Holy Spirit. Kuha ninyo? Ang hinahanap ko ay parang ganito. 1 John 5:7. Ang sabi dito, for there are three that be recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Yung walang naka-open and close parenthesis. Walang naka-bracket. Ito yung hinahanap ko. Ang ginawa niya, ang binasa niya, nasa loob ng bracket. Therefore, yun ang unawa ng translator. Kaya siningit niya doon ang pangalang Catholic Church. Binuking ng moderator. Ano nangyari? Butabag na ko. Sige, Masulod mo na. Ah. Ang tanong ko, inaamin mo ba na yung binasa mo nasa loob ng bracket? Yes or no? Ang sagot niya, nasa loob man o wala? Nasa loob man o wala? Basta nasa Biblia. Hindi yun ang tanong eh. Tuloy na lang natin. Objection. Moderator's time. Atong klarohon ni. Ang iyang pangutana, muuyon ba ka nga ang imong gibasa nga naa sa sud sa bersikulo pero naka-bracket. Meaning to say, dili siya sa sud yun sa original verse. Yan ang moderator. Yan ang moderator. Ang tanong niya, aaminin mo ba na yung binasa mo nasa loob ng bracket? Therefore, meaning to say, hindi siya bahagi ng verse. Yan ang moderator. Kaya ayaw ng mga SDA sa moderator na ito. Ayaw nilang ganitong uri ng moderator. Kasi, ayaw nila yung ganito nakikialam masyado. Ano lang ganito, ang kanilang gustong moderator yung nakatulala. Kikilos na pa sinabi, objection moderator! Yeah, objection. Ano objection? Pag wala objection, ganun lang. Ayaw nila yun. Tuloy natin. Manay, naka-bracket siya. Ang pangutana niya, uyon ba ka nga ang imong gibasa diha na ginamit ang nakasod sa bracket. Okay, mutabag na ko. Mutabag na ko kay nisayaw na. Yan. Sagot na ako. Kasi sumayaw. Sana hindi mo hinintay na sumayaw ako. Ang sabi ko kasi doon sa post ko, mga Sabadista, pasensya na kayo kung sumasayaw ako. Isa lang kasi ibig sabihin nun. Nararamdaman kong natatalo ang debater ninyo. Sana hindi na lang niya hinintay na sumayaw ako. Ang problema, nang sumayaw na ako, ang sabi niya, sasagot na lang ako kasi sumayaw na. Ano naman to? Okay. Ang inyong pangutana naabas Biblia. Sa moderator. Ayan, binabago niya ha. Ang kanyang tanong nasa Biblia ba? Yung anghel ang nag-interpret, hindi ang translator.
Tingnan nyo, style niya. Yung anghel ang nag-interpret, hindi ang translator. Ang binasa niya kasi translator. Yung translator ba, anghel? Ibig sabihin, para kay Bindilyo, yung translator ng Biblia yan, anghel? Ang baka. Objection ko, moderator. Ah, Kay categorical akong pangutana. Ah, yes. Mr. Moderator, dili ko siya kasulti o tanan. Paumanon sa ko. Yan dyan pa. Balik ko lang Moderator's pangutana time. ko. Moderator's time. Oh, sige, Understood sige. na. Ang regulation na to, if the question is categorical, the answer must be categorical. So, Biblia, excuse me. Sige. O yun ba ka nga, ang imong gigamit nga versikulo na ginabasa sud sa bracket, o yun o dili? Yun, bumitaw lang ninyo. Yun! Oh, yun siya! Sumang-ayon siya ng binasa niya na nasa bracket. Inamin niya na hindi pala anghel ang nagsabi, okay na ako doon, move na ako sa next question. O yun ko, pero naas versikulos Biblia, naas ulos Biblia. Okay. Kaya ang pagutan na Biblia man, bumitaw din sa musugot ang referensya akong sa standard reference. Continue your answer. Okay. Mauna, ang iyang pangutana, naabay mabasa sa Biblia nga nagingong manulunta, gibasa na. Oy, wala! Sabi niya, gibasa na. Wala siyang nabasa na ang anghel ang nag-interpret nun. Ang nag-interpret nun ay ang translator. Sinungaling talaga si Bendilyo. Sinungaling si Bendilyo. Ang nag-interpret nun ang translator. Hindi ang anghel. Kaya nga naka-bracket eh. Ano ba naman to? Kaya, ambot lang, kung sa sunod pangutana. Sunod nga pangutana. Ayan, nag-next question ako kasi nakuha ko na. Doon, bagsak siya doon. Hindi pinatunayan ng anghel na ang babaeng patutot sa Revelation 17 ay ang Roman Catholic Church. Ang pinatunayan ng anghel na ang babaeng patutot ay ang tanyag na lungsod. Matod ni mo ganina nga ang babae naglingkod sa mananap nga pula. Ang pangutana, unsa may interpretation sa anghel mahitungod sa mananap nga pula. Ayan. Liwanag ha? Ang tanong ko na baka liwanag eh. Sinabi mo kanina na ang babaeng patutot sa Revelation 17 nakaupo sa pulang halimaw. Ang tanong, ano ang interpretation ng anghel sa pulang halimaw? Okay. Ati na, ato na lang, tas ingat dito, Sok Fernandez. Ang mananap, Tingnan nyo ha. Lumipat siya kay Sok Fernandez. Lumipat. Sabi ni Marvin Gulani, maayong hapon bro JD, show out from Lingating, Baungon, Bukidnon, God bless. So, ang tanong ko sa kanya, sa ano ang interpretation ng anghel sa pulang halimaw? Ang babasahin ni Bichel Bindilyo, ang interpretation ni Sok Fernandez. Ang tanong ko, anghel. Sasagot niya, Sok Fernandez. Bakit? Anghel ba si Sok Fernandez para kay Bendilyo? Ang layo ng mga sagot, ano? Ang layo ng mga sagot. pula. Objection, moderator. Okay. Objection, moderator. What is your objection? Wala ko nangutana kung unsa gisulti ni Sok. Ayan. Objection, moderator. Hindi ko tinatanong kung ano ang sinabi ni Sok Fernandez. Ang tanong ko, ano ang interpretation ng anghel? Ang akong pangutana, unsa may interpretation sa anghel mahitungod sa mananap nga pula. Mr. Moderator, excuse me, ma-objection ka, Mr. Moderator, sa clarification lang ko. Counter objection. Ang dili counter objection, o magsige ni, nga di pa ko makahumang istorya, iya dayon ko ng distract, blakan, dili mayo. Nagreklamo siya kasi object ako ng object. Hindi daw maganda na hindi pa siya tapos sumagot, binablock ko na. Binlock ko na kasi sinabi niya eh, ayon kay Sok Fernandez, hindi ko tinatanong anong sinabi ni Sok Fernandez.
Ang tanong ko, anghel ang nag-interpret. Yan ang tinatanong ko eh. Ano ang interpretation ng anghel? Baka sasagot ng Sok Fernandez. So, nagreklamo siya. Gusto niya, ituloy niya ang sagot niya bago ako mag-object. Pahumanon sa akong istorya, usa sa object. Sige. Atong pahumanon. Usa pagkapormalan ng debate ha. Sige. Sabi ko, go on. Sabi niya, paano matatapos ng debating ito? So, baga pagbalik, iwason, usa ka mo object. Oh. Sige. Una. Continue. Okay. Ang anghel, ang iyang interpretasyon, nga gipahayag, ang napulo kasungay, nga mananap kapulag, pito ka, napulo ka ulo, pito kasungay, mao ang Roma. Yan. Ang sagot niya, ang interpretation daw ng anghel na yung pulang halimaw na may pitong ulo at 10 sungay ay ang Roma. Roma daw. Roma ba? Basahin natin kung Roma ba ang interpretation ng anghel ha. Oh. Ating basahin kung Roma ba ang pulang halimaw. Sabi niya ha, ating ulitin. Kahit tungod sa mananap nga pula. Mr. Moderator, excuse me, ma-object sa Mr. Moderator sa clarification lang ko. Counter objection. Dili counter objection, o magsige ni, nga di pa ko makahumag istorya, iya dayon ko nang distract, blakan, dili mayo. Pahumanon sa akong istorya, usa sa object. Sige. Atong pahumanon. Usa pagkapormalan ng debate ha. Sige. So, baga pagbalik, iwason, usa ka mo object. Ayan ha. Ang tanong ko, anghel nag-interpret, pakinggan ninyo. Oh. Sige. Una. Continue. Okay. Ang anghel, ang iyang interpretasyon, Ang anghel, ang kanyang interpretation nga gipahayag, na sinalaysay, ang napulo kasungay, ang may 10 sungay, nga mananap kapulag, pito ka, napulo ka ulo, pito na ang halimaw na may 7 ulo, kasungay, mao ang Roma. ay ang Roma. Yan sabi niya ha, at ang dugtong niya, Yun ang Stock Fernandez. sinang-ayunan daw ni Sok Fernandez. Sabi niya ha, ang anghel ang nagsabi na ang halimaw na may 10 sungay at 7 ulo ay ang Roma. Roma ba? Yung bang sinabi ng anghel, basahin nga natin, Revelation chapter 17 verse 8. Anong sinabi dito? Ang halimaw na nakita mo ay buhay noong unang ngunit patay na ngayon. Roma? Ibig sabihin ba yung Roma buhay noong una pero patay na sa panahon ni Juan? Ha? Roma ba? Wala. Ano ang paliwanag ng anghel patungkol sa halimaw na ito? Ito ba yung Roma? Basahin natin sa 11. Ang halimaw na buhay noong una, ngunit ngayon wala na, ay isa sa 7 hari at siyang magiging ikawalo. Ikawalong hari, siya ay magiging ikawalong hari. Roma? Ha? Ang interpretation ng anghel sa pulang halimaw ay ang ika-7 hari na siyang magiging ikawalong hari. Hari, Roma. Pinalilitaw ni Bendilyo na mali ang sinabi ng anghel sa Biblia. Kasi ang sinabi ng anghel sa Biblia, yung pulang halimaw ay ang ikawalong hari. Walang sinabi ang anghel na ang pulang halimaw ay ang Roma. Oh, may topak ba? Tapos sasabihin nila na natalo daw ang CFD sa debating ito. Oh. Yan ha. Ang halimaw, gandang sabi ni Eliseo Pilapil, gandang hapon bro, naalala mo pa ba ako yung nagbigay sa iyo ng Jollibee? Musta na
Dito ako ngayon sa Aurora Province. Oo. Chatcheswati. Oh, Brother Eliseo. Good afternoon po, Marvin Golane. Sa maong debate, bro, grabe ang react ni Kahanap. Muragod og iro nga hiniktan, Glenn Kahanap. Gusto mo paal, pero di jud makaak kay nakahigot. Gusto mo paak, pero di jud makapaak kay nakahigot. Mao sige na lang og uwang o gihagit si Bro Rosbe botangi. Kita niyo? Ano daw ang interpretation ng anghel sabi ni Bendilio? Ruma. Pero sabi ng anghel sa Biblia, ang interpretation niya sa halimaw, ikawalong hari. Kay Bendilio, Roma. Pareho ba? Hari, tapos Roma? Magkaiba yun. Magkaiba yun. Yung hari, hindi Roma yan. Kasi ang Roma, isang syudad o bansa. Bansa o syudad o lungsod, yon ang Roma. Pero ang sabi ng anghel, yung pulang halimaw, hindi siya syudad. Hindi siya syudad. Tao yun, ikawalong hari nga eh. O, di mali. Palpak. Palpak talaga si Bendilio. O, tuloy natin. Mauna siya ang interpretation nga naa diha naglingkod ang babaeng bigaon nga mga Roman Catholic Church. Sabi niya, yung pulang halimaw ang Roma at diyan nakaupo yung babaeng patutot na siyang Roman Catholic Church. Ang tawag diyan, fallacy of presumption. Walang napapatunayan si Bendilio, ha? Nakailang tanong na ako, wala pa napapatunayan. Ang anghel mismo, ang kumukontra sa kanya. O ang maong bagdogang syudad, ang Vatican City na sa Roma. Na Oh, kahit na kalimutan kay ang babaeng bigaon, ang maong syudad na nagalimutan sa Roma. Bakit? sabi niya, ang Vatican City ang siyang bantugang syudad. Ano daw? Ano daw, sabi ni Bendilio? Ang Vatican City daw ang siyang bantugang syudad o siyang syudad. Ating ulitin. Okay. Adi na ang ato na lang sa inyo Pricho Fernandez. Sulti ni Sok. Moderator, excuse me, ma-object sa Commissioner Mamayo. Oh, Pakinggan natin, ha? Nanap ka pula, pito ka, napulo ka, ulo, pito ka sungay. Mao ang Roma. Gayon na si Sok Fernandez. Mauna siya ang interpretation nga naa diha naglingkod ang babaeng bigaon nga mga Roman Catholic Church. Oh, yan ang interpretation daw na ang nakaupo dyan ay ang Roman Catholic Church. O ang maong bagdogang syudad, ang Vatican City. Oh, at ang bantugang syudad ay ang Vatican City. Ang bantugang syudad daw ay ang Vatican City. Tandaan ninyo, ha, gusto ko makita ninyo ito. Huwag niyong kalimutan ang talatang ito. Okay. Ang sabi dito sa Maayong Balita Biblia Revelation 17 verse 1, ganito ang pagkakasabi. Onya ang usa sa pito ka anghel nga nagdalag pito ka panaksan midol ka na ako miingon dali nga riyog pakiton ko ikaw unsa ang pagsilot ang daotang babaye nga mao ang dakong syudad. Tagalogin natin. Sinabi ng anghel, halika rito. Ipapakita ko sa iyo kung paano parurusahan ang masamang babae na siyang malaking syudad. Dako means malaki. Sabi ni Bendilio, yan daw ang Vatican City. Ang Vatican City ba malaki? Parang nananaginip si, Sabi niya, ang malaking syudad na yan,
Ang malaking syudad na yan ay ang Vatican City. Bakit? Malaki bang Vatican? Sino nakapunta sa Vatican City? Malaking syudad ba ang Vatican City? Kaya nga siya nasa loob ng syudad ng Roma kasi maliit siya. Ang Vatican City, yan yung tawag na city within the city. Syudad na nasa loob ng syudad. Therefore, maliit siya na syudad. Maliit na syudad yan. Kaya nga nasa loob ng syudad eh. Tapos, ang sabi sa Revelation, yan ay malaking syudad. Tamo? Verse 18. Sabi, ang nakita mong babae ay ang malaking syudad. Malaki talagang syudad na yan. Eh, ang Vatican ba malaki? Kawawa. Kawawa si Bendilio. Ang Vatican daw malaking syudad. Ang malaking syudad yung Roma. Hindi ang Vatican. Kasi ang Vatican ay syudad na nasa loob ng syudad. Di mas malaki yung mas malaki yung syudad ng Roma kaysa sa Vatican City. Maliit lang ang Vatican City. Ano ka ba? Hindi tugma. Ngayon tayo sa ang interpretation ba ng anghel sa malaking syudad na ito ay ang syudad ba ng Vatican? Basahin natin, 17 verse 5. Nakasulat sa kanyang noo. Ang nakasulat sa kanyang noo, ang isang pangalang may lihim, nakahulugan, ang tanyag na Babylonia. Ano daw? Ang tanyag na Babylonia. Ano nga yung babae? Ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod. Ano tong tanyag na ito sa verse 5? Ang tanyag na Babylonia. O, Vatican ba? Vatican ba? Sinabi na nga sa verse 5 eh, ang tanyag na Babylonia. Saan tayo maniniwala? Sa anghel o kay Bendilio? Kayo. Saan kayo maniniwala? Sa anghel o kay Bendilio? Sabi ng anghel, ang tanyag na syudad, ang tanyag na lungsod ay ang Babylonia. Para kay Bendilio, ang babaeng patutot may syudad. Ang sabi ng anghel, ang babaeng patutot ay ang syudad. Kay Bendilio, ang babaeng patutot ay may syudad. Pareho ba yon? Ay ang syudad o ay may syudad? Pareho ba yon? Wawa naman. Sa debating ito, walang napatunayan si Bendilio. Sabi niya, ang babaeng patutot ay ang Roman Catholic. Sabi naman ng anghel, ang babaeng patutot ay ang tanyag na syudad. Ang tanyag na lungsod. Saan tayo maniniwala? Kay Bendilio na sinasabi Roman Catholic? O yung sinabi ng anghel ay yan ang tanyag na lungsod? Ito ko sa anghel. Para kontrahin si Bendilio, maniniwala ko sa anghel. Kasi alam ko si Bendilio, sinungaling na sinungaling na tao yan. Sinasabi ng anghel, totoo ito. Ang babaeng patutot ay ang tanyag na lungsod. Kaya mali si Bendilio nang sabihin niya na ang babaeng patutot ay ang Roman Catholic Church. Dahil una, ang Roman Catholic hindi naman siya lungsod. Ang sabi ng anghel, ang babaeng patutot ay ang tanyag na syudad. Ang sabi ni Bendilio, ang babaeng patutot ay mayroong syudad. Tapos sasabihin nyo, panalo si Bendilio?
Ano nangyari sa inyo? Ano nangyari sa inyo? Nasaan na bang kukote ninyo mga sabadista? Uy! Nasaan ang kukote ninyo? Kaya nga magdidebate kasi may temang pagdidebatehan. Yung tema ng affirmative, wawasakin ng negative. Ang tema ni Bendilyo, walang batayan. Winawasak ko ang tema ni Bendilyo gamit ang statement ng anghel para pagkontrahin si Bendilyo at ang anghel. Yan ang ginawa ko sa debate. Sasabihin nyo ngayon, natalo ako, hindi natalo yung anghel. Ginamit kong pangontra, sinabi ng anghel, tapos sasabihin nyo, natalo ako, hindi natalo yung anghel. Ano? May ano ba? May ano ba si Bendilyo dyan? May karangalan ba si Bendilyo dyan? Ilang karangalan yun? Kitang-kita ang kanyang pagsisinungaling sa debating ito eh. Paano magkakaroon ng karangalan eh? Lantaran ng kanyang pagsisinungaling. Oh, kung ako papipiliin, mas maniniwala ako sa anghel kumpara kay kay Bendilyo. Okay lang. Kung ako tatanungin, mas maniniwala ako sa anghel kumpara kay Bendilyo. Kasi ang anghel galing sa Diyos, si Bendilyo naman bunga sa utos sa impyerno. Bakit bunga? Alam niyo ba kung bakit bunga? Ha? Kaya siya bunga dahil alam niyo kung bakit? Sinabi ng kanilang libro sa Last Day Events, marami ang tatayo sa ating mga pulpito, dala-dala ang sulo ng mga kasinungalingang propesiya diyan sa kanilang mga kamay na konektado sa malaapoy na impyerno ni Satanas. Yon. Kaya, sabi dito, may lang sent a video, okay. Sabi na ba dito ni Marvin Golari, nalito na sila bro para hindi halata. Nalito na sila para hindi halata. Bahala kayo dyan kung malito kayo. Hindi ko na problema yon.